I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ayan no, mayroon tayong good news, no? Although mayroon akong live ko ito, no? Ayan po ang ating mahal na Pangulo, kasama po yung kanyang mga gabinitis nandyan. Bakit? Ito po yung launch ng eGov app na napakaganda guys, ha? Well, baka hindi nyo alam, ang eGov app, mga kababayan, po nanalo po ng award yan 2 beses. Una-una sa Uzbekistan, pangalawa sa Singapore. Ha? Totoo yun, nanalo po yan. Ito si Pangulong Marcos Jr. ay for sure, hindi naman masama ang manggaya. As long as mapakinabangan at nakakatulong sa mamamayang Pilipino, walang problema. Sapagkat ang Singapore, sabi po ni yung isang nagdemo, no? Ang Singapore, ang lahat po ng ahensya ng kanilang gobyerno, hindi na kailangan ang pumipila. Bakit? Kasi mayroon silang napakagandang app, yung Sintas app siyata ng Singapore. Lahat po ng mga transaksyon tungkol sa pagkukuha ng lisensya, pagbabayad ng tax, lahat-lahat, nandoon na po sa apps na yun. So, dahil dyan, sa Singapore, ay napakaganda yung ginawa nila, mga kababayan. Yan po ang ginawa din ng Pangulong Marcos Jr. Kaya, ipinanganap ang eGov app para sa atin. Para lahat na po ng pangangailangan natin, halimbawa, pagkuha ng lisensya, sa PhilHealth, birth certificate, marriage contract, lahat nandyan na po. I-click mo lang yung eGov, hanapin mo yung ahensya ng PhilHealth, tingnan mo doon magkano contribution mo, lalo na sa SSS, nandoon po lahat. I-click mo na lang. Kaya kailangan po natin i-download itong eGov app para po sa atin ito. Ito na po ang pinakamaganda, digital na. O di kayo naloka. Social, di ba? Ganyan kagaling ang Pangulo, ganyan saka gagaling mag-isip. Dahil sabi ko nga doon sa live ko, dahil dito sa eGov app na ito, hindi mo na kailangan pumila sa NBI kahit saan, sa bahay ka na lang, masasabi natin iwas traffic. Di ba? Iwas gastos pa, iwas gasolina. Kasi, i-download mo ang eGov app, nasa cellphone mo, doon ka na mag-apply. Mag-apply ka ng passport, nandyan na po ang DFA. Di ba, mga bes? Di ba maganda ito? Kaya yan. So, mahalaga ito guys na i-download natin sa ating cellphone ang eGov app, bagong Pilipinas. Kung wala si Pangulong Marcos Jr., wala tayong ganyan. Di ba? Dahil sa magaling na pag-iisip niya, matalino, lahat ng pangangailangan ng Pilipino, doon po siya nakatutok Di ba? Mahina lang guys, kumbaga konti lang ang termino niya, pero talagang ginawa niya ng paraan para sa atin lahat. Ganyan sa kagaling. Sana po lahat ng Pangulo ganun. Hindi matagal na sana tayong masinso. Kaso wala yung iba palpak. So dahil dito guys, pakinggan po natin ito, yung itong demo ng ating kababayan na siya yung tumanggap ng award sa Singapore si David ba ito? Pakinggan po natin, okay? Pakinggan nyo to guys, mahalaga po ito para maintindihan nyo at paano ang gagawin ninyo pag mayroon kayong eGov app. Okay, mga lahat na nandito po ngayon, we're so proud. It's been a dream come true for the Filipino people. At nandito na po. Hindi po biro po ito, hindi na po to fake news. Kaya laging sinasabi ni ating mahal na presidente na nandito na ang bagong Pilipinas. Totoo po yun. I was asked to demonstrate online, so I'm using my phone ngayong araw na ito. At napakarami po, hindi po lang po DICT ito. Yung guidance po ng aming mahal na Secretary Henry Aguda na isimplify ang government services. Alam mo ninyo, nagkumpul-kumpul po ang napakaraming government agencies po dito. So this is an accomplishment na hindi lang po ito ng iilan lang na ahensya at napakaraming ahensya po ang nagtulong-tulong po dito. So, ang eGov Super App po
ay sa ngayon ay grand launch na natin. Pero meron na po tayong mahigit 14 million unique users at mahigit 200 million transactions na po tayo ngayon. In fact, word of mouth lang po ito. Naranasan ang convenience, kunento sa kabila, kunento sa kaibigan, at nag-viral siya. At alam nyo ho ba, ng araw-araw na download natin ngayon ng eGov app ay 70,000 to 100,000 downloads a day. Every day po yan ang gumagamit ngayon. At nung nilaunch po natin po ito, yung mga government services, nakakatuwa po, alam nyo ba na 50 times, imagine po, last year, compared this year, hindi po to 10 times, hindi po 30 times, 50 times na po, ganong kadaming gumagamit ng ating eGov Super App. So, ang eGov App po ay marami po siyang features, no? Hindi po ito basta lang ginawa natin. Pinag-aralan natin ang Estonia, kasi sabi nila 99% ang kanilang digital transformation doon. Ang government nila walang papel. 99%. Nung pumunta po ako doon, inggit po ako. At ang sinabi ko, sana tayo din. Nung pumunta po kami sa Singapore, meron silang super app, ang pangalan SingPass. Nandun yung national ID nila, doon magbabayad ng taxes, permits, sa isang app. Sabi ko, at sa aming team, at sabi ng aming mahal na Pangulo, isimplify natin. Bakit hindi pwede sa Pilipinas? Pumunta kami ng South Korea, consistent, paperless, talagang napaka-efficiente. Pag government service, pinapalakpakan. Pag government service, mas maganda pa kaysa private. Yun ang kanilang ideology sa South Korea. So sabi ko, bakit di pwede natin gawin sa Pilipinas? So ang eGov app ay marami po siyang features, no? So, nandyan na po yung national government. Hindi nyo ba alam na nasa 70 government services na ang nasa ating national government? Marami pong latest ngayon. Kinuha ko po yung aking driver's license habang nagkakape sa bahay. At alam nyo bang nakuha ko ang aking driver's license ng less than 10 minutes? At thank you for the integration po ng ating mahal na sekretary sa DOTR, Secretary Vince Dizon. At hindi lang yan. Inactivate nila ng isang araw lang yung tracker system. At alam nyo ba, one day delivery na ngayon, pati plaka. At hindi mo na kinakailangan pumila pa sa LTO. Marami pa hong new features. Pagka-click mo po ng national government, nandito na po ang DFA e-visa. Hindi na po pipila ang mga foreigner. Dati, 30 days ang kakailanganin nila para lang makakuha ng visa. Ngayon, nasa bahay na lang at marireceive mo na lang yung e-visa mo at pwede ka nang bumiyahe sa Pilipinas at naka-integrate na po yan sa e-travel. Pagka-scan ng passport, kita agad-agad yan na welcome to the Philippines agad-agad. Naka-integrate na rin po dito ang ating OFW One-Stop Shop. In fact po, tumulong po dito ang ating mahal na Secretary Hans Kakdak. At alam nyo ho ba na the same day, launching po ng OFW One-Stop Shop sa Riyadh. Nandun po si Madam ngayon. So launching, sabay po ang launching ngayon. So may launching din po ng eGov Super App po sa OFW One-Stop Shop sa Riyadh ngayon. Pagka-click mo ng OFW One-Stop Shop, wala nang pila. Automatic na yung OFW pass natin, connected kay e-travel. Hopefully in the future, pwede ka na mag-apply ng ano mo doon, ng passport mo, apply ng PRC mo, clearances mo, na huwag ka nang pumila pa. Spend time with your family na lang, ika nga. Sa eGov Super App, napakarami pong features nito. Nasa 70 government services. In fact, last week lang, inactivate na po natin ang CHESA. Pwede na pong magbayad ng tax clearance, travel tax. Huwag na pong pumila sa airport. You can just go online. Live na po yan. At pati po e-diploma ating CHED. In fact po, sa dami po ng services, di ko kayang i-explain lahat kasi binigyan lang po ako ng 7 minutes na mag-explain at kinakailangan ko po siguro po ng isang linggo na mag-explain po sa lahat ng features. Pagka-click mo naman po ng local government, hindi nyo balaan na merong ELGU system. Nandyan po ang ARTA na kapartner namin. Secretary Nes Perez. Alam nyo ba, naka-integrate sa eGov app, 927 local government units. More than one half of the 1,634 local government na nasa bahay ka na lang, mag-apply ka ng business permit mo.
Mag-apply ka ng birth certificate mo, marriage certificate mo, huwag ka nang pumila. Kaya ang problema po namin, pag wala ng pila, baka po konti na po yung magtatrabaho po sa City Hall or munisipyo later on. Kasi sa bahay ka na lang. So, kaya ibang problema naman ngayon ang problemahin. So, ang kaakibat ng ating caravan dito, sinamahan po kami ng DILG. Hindi nyo ho ba alam, with the leadership of our DILG Secretary, Remulla, at sinamahan po kami sa lahat ng LGU, Mr. President, nag-caravan po kami. Kasama namin po ang DILG, ang DTI, ang SEC, ang ARTA, LGU by LGU. At 900 LGUs na ang paperless ngayon sa kanilang mga government services. Marami pa hong mga features. Nandyan na ang PhilHealth, nandyan na ang Pag-ibig, nandyan na ang GSIS. Pagka-click mo ng PhilHealth, magugulat ka. Kita mo na yung contribution mo. Kita mo na yung benefits mo. Kita mo na yung konsulta mo, packages mo. Kita mo yung claims mo sa hospital. Pag nag-click ka ng Pag-ibig, kita mo na yung loans mo. Kita mo na rin yung iyong mga savings, kung ilan na yung nabayaran mo. Pagka-click mo ng GSIS, kita mo na yung pension mo, yung loans mo, yung benefits mo, yung premium mo, pati po yung pension. At alam niyo ho ba, ang BIR, mag-activate na kami, Mr. President, soon. Pwede ka na magbayad ng tax mo online. Wow. Wala nang fixer. Kaya medyo natakot po ako nung nag-launch si Secretary Vince ng Digital Driver's License. Sinabi niya, mga fixer, maghanap na kayo ng ibang trabaho ninyo. Kaya maraming magagalit po sa atin. At hindi lang po yon. So, pagpasok mo po sa eGov Super App, nandiyan na rin po ang PCO. Alam niyo ho ba, nasa 3,500 news galing sa PCO, nakalagay na po dyan lahat ang mga news and services para hindi po, wala pong wala pong fake news po dito at wala pong mga trolls gamit po ng eGov Super App. At good news po, pag pumunta ka sa eGov App, pagka-click mo dito sa lower button, magugulat ka. Kita mo na ngayon yung digital driver's license mo, kita mo na rin yung digital national ID mo. Alam nyo ba, 40 million na nagmumura kasi nag-aantay ng physical card. Kasi ang tagal-tagal na 5 taon na, 4 na taon na nag-aantay ng physical, pero hindi na tayo ganon. Parang Singapore na po tayo. Wow. Wala nang physical card. Sa cellphone lang, nandun na yung iyong digital national ID. Social. At sa tulong po ng PSA, nagtulong-tulong po kami. Alam nyo ba ilan na po ang digital national ID natin? 88 million na po ang ating digital national ID. Ibig sabihin, 88 million na tao ang dapat wag nang pumila. At nakakatuwa, meron na pong e-signature yan. Kaya tinatanggap na po yan, Mr. President, ng mga bangko. So, tatanggapin na po yan ng mga eskwelahan, tatanggapin na po yan ng mga employers. At naka-integrate na po dito, kaya hindi na po ako pumila sa LTO kasi po in-empower ni National ID yung pong data po ni driver's license. At na-empower din po yung membership system po ng PhilHealth. By the way, wala po akong senior citizen, Mr. President, kaya pupunta po ako sa kabilang screen. Okay? So, for demo purposes, pag nag-60 years old ako later on, bubulagan agad-agad yung senior citizen mo. Automatic po yan. Wow. Hindi ka napipila pa sa LGU. Pag Galing. ako po ay meron pong PRC license, automatic na po. Kita nyo na po yung PRC license ninyo. At yung mga professionals, nurses, doctors, hindi na po kinakailangan pong pumila. Bahay ka na lang. Mag-apply ka sa Marina. Naka-integrate na po yan. Apply ka sa TESDA. E-certificate na po yan. Apply ka sa PRC. Automatic na po yan. And that's the power of innovation. So, marami pa hong features ang ating eGov Super App. Pero ang pinaka-importante ngayong araw na ito po yung eGov Servicio Hub. Pag nag-click ka po sa eGov Servicio Hub, ay pwede ka nang mag-avail ng mga government services. Ito po yung physical one-stop shop. Hindi lahat kasi may cellphone po. Pwede pong pumunta dito yung mga wala pa hong mga cellphone or din lang kakayanin ng technology. At we'd like to thank Mayor Zamora for giving us this beautiful place, world class po. Ito pong lugar na ito. Ayan. So dito po yan, pwede ka na mag-avail po ng medical services. Pag wala kang pambili ng gamot, bibigyan ka dito. Wala kang papampalibing sa iyong mahal sa buhay na namatayan, pumunta ka dito. Okay, kung
wala ka pong pambayad sa ospital, pumunta ka dito. Nandito na po ang government services. Nagkumpul-kumpul po sa baba. Nandyan ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Nandyan po ang iba-ibang government services. Nandyan ang PCSO, LTO, PSA, DSWD. Alam mo po, nung nandito ako, medyo emotional. Medyo parang napapaiyak din minsan. Alam niyo kung bakit? Hindi mo na kailangan pumunta pa, go with so many traffics para lang pumunta sa ibang mga simpleng-simpleng document, di ho ba? Pagka-click mo dito, nandyan rin yung mga legal services. At kapag kailangan mo ng lawyer, nandyan ang PAO. Kailangan mo ng police, nandyan. Pagka-click mo ng medical services, nandito na yung mga requirements. Para pagdating mo dito, hindi ka na pabalik-balik. Alam niyo po, kawawa minsan po ang tao. Kasi po, para tayong chainsaw minsan or lagari na pabalik-balik, na utusan, bumalik na naman ilang araw. Na pwede namang gawin ng 5 minutes lang, 10 minutes lang. Di ho ba? So dito sa eGov app, nandiyan ang requirements, i-upload mo lang yung iyong requirement. Meron po akong demo, Mr. President, yung aking medical certificate. Wala akong pambili ng gamot, Mr. President. So, so pwede kong picturean lang dito yung aking reseta. Okay. Pipicturean ko lang. Pagka-picture ko dito ng reseta, pwede ko na rin pong picturean dito yung aking medical certificate. And then, sobrang bilis po yan, Mr. President. Pagka-click po dito, pwede siya mag-message, kailangan ko po ng tulong. Set appointment para wala pong traffic dito. May quota po tayo. Hindi po dadagsa dito ang tao. Pipili ako today, okay, 1 p.m., 2 p.m. Nakalagay na po dyan kung ilan pa yung available na slot per hour para wala pong dagsa po dito. Kasi ayaw po natin po ng pila. Halimbawa, pupunta ako ng 2 o'clock mamayang hapon, magpatuloy, pumpirmahin, and then, there you go. May QR code agad-agad ako. Okay? Pagdating ko dito, ipapakita ko lang sa gwardiya, pagka-scan, doon ka po sa DSWD. Pag upo ko doon, si DSWD, alam niya agad kung sino ako, alam niya agad yung requirements ko, hindi na ako magtanong-tanong pa. Konting tanong na lang. Di ho ba? Then, bibigyan na ako ng serbisyong kailangan. And then, uuwi na po akong naka-smile. Di ho ba? And then, nandyan na rin po ang Love for All. Di ba? Yung mga libreng check-up, yung Love for All natin. Akala niya, DSWD lang, akala niya, magbibigay lang ng tulong sa financial or medical. Ang dami pa palang mga libreng services. Nakita niya, uy, may NBI clearance dito. Uy, may SSS, or may Pag-ibig. So, gawin ko na din before ako umuwi. Di ho ba? So, in one stop. That is the eGov e-Servicio Hub natin. Maraming salamat po. At, Mr. President, hindi po biro, pero totoo po, nandito na ang bagong Pilipinas. It's very nice for me to be able to open the one-stop shop here in San Juan. Because it is not only, hindi lang naman sa Maynila ito, hindi lamang sa San Juan, kung hindi sa buong Pilipinas. Yan ang ating ginagawa na magkaroon. Matagal na natin naririnig yung term na one-stop shop. Ngunit kung minsan matagal nang ang nararanasan ng mga kababayan natin ay hindi pa nararamdaman yung magandang talagang sistema ng one-stop shop. Alam naman natin lahat ng sitwasyon na yan. Pagka kukuha ka ng permit, mag-renew ka ng license, magbabayad ka ng kung anong kailangan mong bayaran doon sa local government, kung doon sa national government. Ang pupunta ka sa isang opisina, pipila ka ng 2 oras. Pagpila mo, sasabihin, sige, okay na ito, pipirmahan na namin. Ngayon, kailangan mo ngayon pumunta doon sa kapila. At pipila ka na naman ng 2 oras at kukuha ka na naman ng pirma. Pagdating mo doon sa pangalawa, sasabihin sa'yo, kulang pa ito ng clearance. Kailangan mo pang pumunta sa office na ganito, ganyan. Pila ka na naman ng katagal-tagal. And that is impossible for an ordinary citizen. Dahil isipin ninyo, you have to take the day off work, you have to find somebody to take care of the children, you have to find somebody who will
who will take your place. If you're working in an office, sino mag-cover para sa'yo? It's just impossible. So that's why we have always aspired to actually being able to do a one-stop shop na isang punta lang ay nandyan na lahat. And this is now what we are inaugurating here in San Juan. But as I said, it's not only here in Luzon, Metro Manila. We will also do the same thing for all the local governments around the country. And I think that is a very, very important development because we are trying to make things easier for our kababayan so that they can go about their business na hindi naman sila nahihirapan at kung ano-ano pangangailangan na nauubos ang oras nila. Sometimes it takes more than to get the normal clearance takes more than 1 day because pila ka ng pila, orada na pila ka, and then it turns out pagdating sa 5 o'clock kulang pa to. So tomorrow or next day kung maghahanap ka na naman ng oras para pumunta. That is what we are trying to fix with this one-stop shop. And I think with the system that we have put together, I am very, 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 very optimistic that this will make things much easier. And then, we have now taken it even a step further. And we have government of the Philippines has finally moved into the 21st century. Wow. And that is with the eGov app that we had seen our friend David present. He actually wrote the code to this. Kaya't alam niya ito. But again, this makes things much, much easier. That is why the aspiration here is that we will even go one step further. For those people na medyo malayo sa poblasyon, malayo sa opisina ng national agency, mas mabibigyan ng pagkakataon na basta't may connectivity. And I'm looking at Secretary Henry Aguda about the connectivity because we're working hard. Kailangan lahat ng Pilipino may connectivity, nakakapag-internet, may access sa Wi-Fi. Basta't may connectivity, hindi na kailangan pumunta sa ahensya, hindi na kailangan pumunta sa poblasyon, hanapin yung kung sinong tao na kailangan kausapin para makuha ang clearance, maayos ang papeles, etc. At nakita naman natin sa demonstration ni David na ito ay kaya nang gawin sa kahit saan. Basta't meron kang cellphone, meron kang smartphone, may computer ka, basta't may connectivity ka, you can do all of this online na nasa bahay ka lang. And we are now going to, what we have to do is, I think medyo nagugulat ang tao pagka binibigay namin ng mga statistics that 88 million have actually already acquired their national ID, digital national ID. Inuna namin yung digital dahil syempre yun talagang pinaka nagagamit. Ngunit may sektor pa rin ng ating lipunan na nag-i-insist dun sa physical ID. So isusunod na namin yun. Ngunit with the digital ID, we are able to do all of the things that the eGov app is able to do. You can all do that in the comfort of your own home, in your office, or, while you're playing Candy Crush. If you have 5 minutes, then do the paperwork that you need to do over the internet. We are very proud of this eGov app, not only because it is really an enormous step in making things more convenient for our people, but aside from that, I have to congratulate David. It has been recognized around several organizations in the international community as a very, very good application
that will certainly make the lives of our people easier. And I encourage everyone, mag-download na kayo ng eGov app ninyo. At kung hindi pa kayo sanay, tignan muna ninyo what is there. Like anything else, kailangan nyo maging komportable doon sa eGov app. Pero na-download ko na yung eGov app. Yun lamang, hindi ko pa tinatanggap yung aking senior citizens card. I'm still in denial. But otherwise, I was able to do everything that I needed to do. As eventually, in fact, all the payments to government can be done over Wi-Fi. We do it already. Karamihan na, almost 50% now of our transactions are actually digital. So we can just keep moving. They just keep moving, make it even more. And eventually, all the payments that you make to government, to the BIR, for the fees that you need, you can do it now over the eGov app through electronic banking. So that is a very, very large advantage. And so we have put the structures in place. We have put the application in place. And we have already, the different agencies know what they need to do. Yun lamang, kailangan lang natin ipakalat sa taong bayan na meron ng ganito at subukan nila at gamitin nila. Ang aming suggestion ay yung lahat ng mga iba't ibang ahensya, kapag sila nasa website dapat nila na may ganito, kapag may dumadating sa opisina, ipaliwanag din o pagbigyan ng konting flyer para ipaliwanag, hindi na, actually, ang katotohanan, hindi nyo na kailangan pumunta rito. Basta't meron kayong connectivity, may Wi-Fi kayo, eto na lang yung gagawin ninyo. At I always tease those of my generation, I guess, yung mga nakakatanda sa inyo, pag di nyo naintindihan, yung anak nyo, yung apo nyo, kayang-kaya yan. So it's really very easy. We have made it as easy as possible for even the non-techies, as they have been called. Even the non-techies who are still a little bit uneasy about using computers, a little bit uneasy about using a smartphone, will become comfortable using all of this. At napakadali. It's a very intuitive, and it is now that goes these two elements. The one-stop shop, plus the eGov app, mapupunta na tayo. Doon sa amin, ang aking instruction sa kanila, walang korupsyon, walang fixer, walang pila. Yan ang makukuha natin para dito sa, dahil dito sa eGov app at saka sa one-stop shop na ating binukas ngayon. It is a very, as far as I'm concerned, we've been working hard on this for a long while quietly, and I'm very happy that we have come to this point where we have opened the one-stop shop and that we are going to bring to all the LGUs that have already subscribed to the program, and furthermore, that we are now rolling out the eGov app for the other services of all the agencies of government. And this is a new day, and like I said, finally, the Philippine government, the Philippine bureaucracy, our LGUs have finally moved into the 21st century. Thank you very much. Good morning. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon, So yun guys, narinig nyo yun, napanood nyo. Oh, di ba ang ganda? Mayroon na tayong eGov app, super app. Woo! Wow, shout out sa inyo mga bes. So abangan po ang mga magagandang programa ng mahal na Pangulo. See you again on my next upload. Bye 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 and baboons. God bless Philippines.